Hi guys! Welcome to my vlog. Kalain mo, nagvo-vlog na ako ngayon, di ba? Okay, ngayon meron tayong ginagawang vlog para doon sa mga kabisyo natin na sa kasalukuyan nakakaranas ng problema sa love life. Maliban pa yung problema sa virus. Ito pa, problema sa love life. At kasalukuyan naghahanap ng comfort, ng advice. Ewan ko kung bakit kayo nagtitiwala sa akin na ako ang makakalutas ng problema ninyo sa pag-ibig. Sa tingin nyo ba may kwenta yung sasabihin ko? Yung mga payong ibibigay ko sa inyo? Feeling ko wala. Meron ng mga nag-send na, basahin natin isa-isa. Kinis ko sa ilaw na to, no? Oh, ha? Superpower ko yan eh. Okay. Meron akong superpower. Kinis! Alam, napad na noo ko. Okay. So, ganito nga yung gagawin natin. Randomly selected yung mga PM na mababasa ko. Isa-isahin natin. Tingnan natin. Sabi niya dito, Dear Chris. Ba't ganun? Dear Christ. Spelling ng Chris ko, Christ. C-H-R-I-S-T. Christ. Dear Christ. So, sabi ni Mitch Dalton. Para may ano yun. Sounds familiar. Dalton. Diba sa Insidious yun? Okay. Sabi ni Mitch, Dear Christ. Yun yung spelling mo eh. Naiinis po ako sa asawa ko kasi nakikipag-communicate pa siya sa ex niya. Wala daw po silang closure noon at bigla silang nag-meet sa FB. Nagchat-chat sila at nakuhaan ng cellphone number. Sabi ko, block niya na yung ex niya. Napapraning na ako, kakaisip. Tama ba itong ginagawa ko na ipablock yung ex niya at i-erase niya na po yung number ng girl? Thanks po and more power. Okay. Sino natatawag mo? Ha? May kausap si Daddy. So, ano nga yung problema mo? Hindi ko naintindihan yung binasa ko. Okay. Ramang problema siya doon sa asawa niya kasi nag-start makipag-communicate doon sa ex niya. Oo, nagkatagpo kasi ulit sila sa FB. Yan ang nagagawa ng FB ngayon eh. Yung mga taong hindi mo na, di ba, yung mga nakalimutan mo na. Yung mga taong ibinoon mo na sa limot. Minsan ibinabalik ng Facebook yan eh. People you may know. Di ba? Kasi nga, yung small world lang tayo eh. Yung na may mga classmates mo na hindi mo naman nakikita talaga. Tapos binabalik siya ng Facebook ngayon. Kasi yung link natin sa isa't isa, ganun lang siya kaliit. Connected tayo sa madaling salita. So ito, ang nangyari, yung ex niya, ibinalik ng Facebook. So anong gagawin mo? Bahala ka. Hindi ko papakiusapan mo yung asawa mo na wag nang kausapin yung ex niya. Better. Pero kung hindi niya mapakiusapan o hindi mo mapakiusapan, ayaw sumunod sa sasabihin mo, edi away na to. Diba? Tinatamad akong sagutin yan, iba na lang. Alam nyo kung ano to? Pulandit to eh. May pulandit sa damit ko. Oo, pulandit galing sa ilong. Alam mo? Yun eh. Dito ko siningay yung sipon ko kanina eh. Oh. Sipon. Sabi ni Cristiano Magisa. Mag-isa or Magisa? Sabi niya, Dear Chris. Ayun, ito tama yung spelling niya. Dear Chris. Matagal na po ako nakikinig sa inyo. At matagal na din po itong message ko. Ilang beses na po akong lumalapit sa inyo, humihingi ng payo pero hindi niyo po ako pinapansin. Ganun talaga. Busy akong tao eh. Tsaka minsan suplado talaga ako sa personal. Joke lang. Okay, matagal na po ako nakikinig sa inyo, tambalanisan nyo rin po ako. Magtatanong lang po ako, paano nyo po nakakaya na mag-aral? Gayong busy din po kayo sa trabaho at sa iba pang personal na bagay. Tapos may love life pa po kayo. Ako po kasi,
Ganun din, kumukuha din ako ng course online. At the same time, may work po ako ngayon. Pero ang pinakang problema ko po talaga, gusto ko rin po magkaroon ng love life. Gusto ko rin po magkaroon na ng jowa. Almost tropang 40 na rin po ako. At 2 dekada na rin po akong walang jowa. Wow! Natiis mo yun, 20 years? Naku, Elmer's glue na yan. $20 kang walang jowa? Nako. Matagal-tagal na yan, ha. Sana po mabigyan mo ako ng payo, Chris. Actually, maganda yung nangyayari sa iyo ngayon eh. Malawak yung network mo kasi meron kang network sa trabaho, may network ka sa eskwelahan. Ay, online nga pala. Okay, pwede din, di ba? Kasi nga, kahit naman online, makikilala mo pa rin naman yung mga classmates mo eh. Ibig sabihin, may chance ka na makipag-communicate sa iba pang mga tao, in other words. Di ba? So, hindi ka, maliit yung probability. Yes, probability. Maliit yung chance na hindi ka magkaroon ng jowa. Sa madaling salita, kasi lumalabas ka ng bahay, pumapasok ka sa trabaho, unang-una, pwede kang magmasid-masid sa trabaho, di ba? Yung paglabas mo ng bahay, every time na mag-commute ka, may chance ka na magkaroon ng bagong kakilala, di ba? Tapos ngayon, nag-online schooling ka pa, so in other words, may chance ka pa rin makipag-meet sa ibang tao. Maganda yung nangyayari sa'yo ngayon. Baka naman choosy ka. Alam mo, tigilan mo yung pagiging choosy kasi yung pagiging selective na tao, depende yan sa itsura. Kung maitim ang batok mo, tumigil ka. Okay. Tropang 40 ka na at gusto mo magkaroon ng jowa. Feeling ko na yan eh. Ginusto mo na lang kung bakit hindi ka nagkaroon ng jowa for 20 years. Hindi ako naniniwala na by chance. Siguro choice mo na yon, hindi ka nagkaroon ng jowa. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng jowa, choice mo pa rin yon. Di ba? So, eto na. Hindi ka nalalayo. Nandiyan sa workplace mo, malamang meron yan. Kung wala sa workplace mo, dyan sa mga classmates mo, naku, ang dami mong chances. At iba na yung mundo ngayon, digital na yan. Mag-search ka lamang ng mga dating app diyan o kung saan man, sa Facebook na lang, sa Twitter, sa napakaraming digital platforms na meron ka. Naku, pwede ka mag-search ng pwede mong jowain at hindi malabo na sa lalong madaling panahon magkaroon ka na ng jowa. I wish you good luck. Sana mahanap mo na yung tao na mamahalin mo hanggang for the rest of your life. Diba? Good luck! Next, last na ha. Eto, sabi ni Ann San Juan. Rovi Ann San Juan. Ayan. Dear Chris, hingi lamang po ako ng advice. Isa po akong single mom at may isang anak na babae at grade 12 na siya sa isang public school. Nagbabalak kasi ako na mag-abroad dahil bilang nanay at tatay ng anak ko, dagdag pa na magkokolehiyo na siya this year. Nag-worry lang ako na iwan ng anak ko o ipagkatiwala sa mga kapatid ko dahil kahit ako mismo ay may phobia na makitira. Kaya kahit mahirap, pinilit ko na magrenta ng bahay para sa amin ng anak ko. Sino ba sa akin? Okay, again. Ay, nahihirapan tuloy ako. Paano to? Paano nabuhay? Ang concern ko talaga dito, kung dapat ko pa bang ituloy ang pag-a-apply abroad. Kaso nga lang, ayoko namang iwan ng anak ko dahil gusto ko ako mismo ang sumusubaybay sa kanya. Kaya lang po, nahihirapan ako sa sitwasyon namin, sa totoo lang, dahil ako lang ang nagtataguyod sa kanya simula nung pinagbubuntis ko siya hanggang sa mga anak ko. Sana po mapayuhan mo po ako. Alam mo, sa dami ng problema nangyayari sa kasalukuyan, ako nga hindi ko maasikaso sarili ko, hindi nga ako makapagsuklay, hindi nga ako makaligo ng maayos eh. E di, kanya-kanyang problema muna tayo. Sa madaling salita, kaya mo yan. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kung kaya ng iba, malamang kaya mo rin. Maraming kagaya ng sitwasyon mo na nagagawa ng solusyon ang problema nila. So malamang kaya mo din. You can do it.
makakatulong ba ako sa mga problema nyo? Daddy, sino kausap mo? Yung kausap ko, secret. Hala, sige, paano ba yan? Maliligo muna ako. Tapos sa mga susunod na araw, antabayanan nyo po yung vlogs na gagawin ko. Again, di ako sigurado na may natutunan kayo sa mga sinabi ko sa inyo. Pero until next time. Always your number one SM radio station.